Mga kwento ni Felmo. Ako po si Jory. Hindi totoong pangalan. Lumaki akong may tamang antas lang sa pamumuhay. Kagaya ng mga karaniwan na makakakain ng 3 beses sa isang araw at may konting mga layaw at luho. Mahilig ako makipagkaibigan. Ito din ang impluwensya sa akin ng mga magulang ko na napakarami nilang kaibigan nun. Hindi may pagkakaila na galante kami. Saan man kami lilipat ng bahay, talagang malakas sumatak na mga kaibigan ng mga magulang ko. Kung hindi nyo na itatanong, wala kaming permanenteng bahay. Palipat-lipat kami gawa ng itong nanay ko ay isang DSWD. Kung saan-saan na lamang siya nalilipat at sumasama naman ang buong pamilya. Mula Negros ay lumipat ng Cebu. Tapos Daan Bantayan Cebu, Batangas, Iloilo, at sa huli dito sa Mindanao. Dito na kami nagtagal talaga. At dito nangyari ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Sa isang parte ito ng Bukidnon na hindi naman sobrang liblib, malapit sa bayan. Noong mga panahon na ito ay nasa 8 taong gulang na ako. Meron akong 2 kapatid, babae at lalaki. Ang sumunod sa akin ay babae na si Rema, habang bunso ay si Sapira. Hindi nila totoong pangalan. Nagpalipat-lipat man kami pero kahit papano ay wala namang naging problema. Kung saan kami napupunta, masaya pa rin. Sobrang magkasundo ang mga magulang namin na sina Nanay Len at Tatay Clark. Hindi nila totoong pangalan. Dito sa Bukidnon, nakapundar kami ng bahay. Buhat kasi ng itong si Tatay Clark ay nagkaroon ng trabaho. Malaki yung sahod at umangat ng konti ang pamumuhay namin. Pero ang ipinagtataka ko lamang noon, kung bakit hindi sinasabi ng tatay ang trabaho niya. Basta na lamang siya nagkaroon ng kaibigan noon tapos sinabi niyang bukas tumano may trabaho na siyang mas malaki ang kita noon. Tinanong ni nanay pero ngumiti lamang ito at umiiling. Nasa isip ko pa nga noon ay baka asset itong aking ama. Yun bang CIA? Kasi ito pong si Tatay Clark, instructor po ito ng martial arts. Marunong din ito mag-arnis, judo at freestyle na parang pang UFC. Hindi may pagkakaila na magaling talaga ito. At baka may nag-recruit kasi nga para gawing undercover. Lalo na sa kapanahunang yun na lumalaganap talaga ang mga sindikato at rebelde. O hindi naman kaya baliktad, di ba? Imbis na undercover, baka sindikato na rin ang aking ama. Akala ko noon ay nakapagsabi na ito sa nanay ng palihim, na baka ayaw lang sabihin sa amin. Kaya naman kinulit ko ang Nanay Len. Kako, may alam ba ito sa kung ano ang trabaho ng tatay? Alam niyo yung sinabi niya? Yun din daw ang problema niya. Kung namumroblema daw ako dahil nga panganay ako noon, mas lalo na siya pa ang asawa. At syempre ang ina namin. Habang tumatagal, napapansin kong nagiging tahimik na tao na si tatay. Laging tulala. Kapag kinausap ko naman, nakikipag-usap pero hindi sinasabi kung anong problema. Ngumingiti lang. Nabagabag ako noon. Hindi lang siguro ako, maging buong pamilya namin ganun din. Sa gilid ng beranda ay laging tumatambay ang tatay. Kada uwi ito, umaalis ito sa hapon. Uuwi ng madaling araw at doon ko ito madalas masisilayan. Hanggang sa may mga napapabisita na sa bahay. Sanay naman kami sa ganito kahit noon pa. Pero yung mga bumibisita na yon, napaka-weirdo. Mahiya ka ba naman kapag binata ay tititigan ka lang? Hindi katulad ng mga nasanayan namin noon na kakaway talaga ang mapapadaan sa bahay namin.
Gawa ng mahilig bumati ang mga magulang ko noon. Nangangamusta pa nga sa mga tao kahit hindi kilala. 5 tao yung napapabisita sa amin. Saktong pagputok ng umaga ang pagdating ng mga ito. Kasama ni tatay yon. Napakatahimik nila na para bang ang pag-uusap nila ay pabulong. Si nanay naman ay hindi pa nakakaalis. Sinabi nito na wag daw kaming lalapit sa beranda. Baka kung sino ang mga bisita ng aming ama. Sobrang nakakapanibago. Hindi na ito ang mundong ginagalawan namin. Kapag may bisita kasi noon, naroroon kaming lahat kasama nito. Sa dala ng mga katanungan, ninais kong alamin kung ano ba talagang trabaho ng tatay. 1 buwan ata makalipas. Sinundan ko siya sa pagkaalis niya ng hapon. Yung tipong malayo ang distansya pero nakikita ko lang siya lagi. Sumakay siya. Sumakay din ako ng habal. Jeep yung sinakyan niya, Sir Seth. Nakahood ako tapos nakapantalon. Sabi ko sa driver ay sundan ng jeep dahil naroroon ang tatay ko at baka nambababae. Ito namang driver ay mabilis akong naintindihan. Tama lang umano ang ginawa ko kung may pagdududa sa mga kinikilos ng padre de pamilya. Napakagaling ng driver na ito. Sobrang kalmado at malayo din ang distansya niya. Bumaba si Tatay Clark sa bayan. Marami mga Muslim dito sa lugar na ito. Yung habal driver ay sinabing wag daw muna ako bababa. Kasi nga susundan pa daw namin kung saan talaga tutungo. Diba? Napakalupit nitong driver na ito. Samantala, matapos bumaba ng jeep ni tatay, sumakay naman ito ng sedan. Napapamura pa nga ako noon kasi nga akala ko nakarating na kami. Mabuti na lang talaga ay may dala akong pera noon. Napagkasunduan namin ng driver na service ko siya buong gabi na pakyaw. Sinundan ng sedan hanggang sa nagtungo ito sa isang bukid. At dito, Sir Seth, biglang huminto yung sasakyang yon. Pagkatapos ay merong dinukot na isang tao. Nanlaki ang mga mata ko. Yung dinukot pa yung taong gala. Yung iniwan ng katinuan tapos hinayaan na lang ng pamilya. Babae na medyo matanda yon. Napapailing ako. Ito namang driver ng habal. Pinatay niya kagad ang ilaw. Napalingon pa ito sa akin at sinabing, mukhang may mali daw sa inaasahan niya. Bakit umano ng dukot ng taong gala? Dito ko na sinabi ang totoong dahilan para hindi magalit sa akin ng driver. Kako, hindi namin alam kung anong trabaho ng tatay. Na malaki ang pinagbago ng ugali niya. Tapos may maraming perang dala. Humingi ako ng tawad. Ayos lang umano. Sa isip-isip niya ay baka organ selling umano ang trabaho ng tatay ko. May sindikato talaga sa lugar at hindi niya daw inaasahan na ang tatay ko ang isa dito. At doon pa din niya naaktuhan ang ginagawa. Sinabi ko pa sa kanya na baka gusto niya nang umuwi na lamang kami. Pero ang sabi nito ay hindi umano. Nagkaroon din daw siya ng kuryosidad sa mga masasamang gawaing ito. Aalamin daw namin kung saan dadali ng nadukot na tao. Isusumbong niya umano ito sa kapulisan. Siyempre nagulat ako noon. Sabi ko, hiyari na. Pangalanan natin ang driver na ito na Satong. Inaya ko na lamang siyang umuwi noon. Kung totoo man itong hinala ni Satong, makukulong ang tatay ko. Sinabi ko sa kanya yon pero mautak yung driver. Ayon sa kanya, hindi niya isasabit ang aking ama. Sabihan ko na lamang umano para makaiwas yon. Medyo maganda pakinggan ang mga sinabi ng driver na ito. Naisip ko pa nga, hindi kaya asit itong si Atong. Ay na nga no, pagkatapos noon ay sinundan pa rin namin.
Nakapagpagasolina pa nga yung sedan na yon. Gawa ng ang layo talaga. Mabuti na lang at may sapat na gasolina ang sinasakyan ko. Lumiko yun sa isang iskinita na may malaking bahay sa unahan. Walang bakod ang bahay na ito. 2 palapag yun at sobrang luma na. Doon din pumarada ang sasakyan sa gilid ng bahay. Nakita ko si tatay na bumaba nun. May 2 pang bumaba at ito naman ang may hawak sa dinukot na tao, na sa tingin ko ay parang wala na itong malay. Bagsak yung ulo nung dinukot nila na yon. Patay ulit ang ilaw ng motor. Pinarada yun ni Satong. Mabilis kaming naglakad patungo sa likod. Walang ibang bahay doon maliban na lamang sa tahanang nakita ko. Ang bawat gilid ay kakahuyan na may mga kasama pang saging. Pahinto-hinto kami noon. Sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko kasi alam ang mangyayari kapag may nakakita sa amin. Pero itong si Atong ay sobrang tinik talaga. Galawang sundalo. May pasenyas-senyas pa ng kamay. Tapos sabi niya, aalamin niya umano kung may aso. Iniwan niya ako sa likod ng bahay banda. Tapos naglakad sa may espasyo. Nang matiyak niyang walang kumakahol, bumalik ito. Itong malaking bahay na ito, may nakabukod na parang bodega sa may bandang likuran. Bodega na gawa talaga sa bakal. Yun bang container van? Halata namang bodega gawa ng may pinto ito. May liwanag pa nga. Ang sabi ni Satong ay mag-antay lamang daw kami. Alam niya umanong may dadating pamamaya. Baka ito na ang mga mag-oopera sa katawan. Kinikilabutan ako nun. Nailalarawan ko sa isip ang mga nangyari. Organ selling eh. Bubuksan talaga ang katawan nito. Mga kalahating oras ay bigla na lang may napasigaw doon sa bahay. Kasunod noon ang pag-ungol na wari ba'y kinakatay. Sabi ko kay Satong, baka pinapatay na yung tao. Ay naman dito baka hindi. Baka umano't tinatarakan muli ng pampatulog nun. Mantakin niyo, wala kaming nakikitang tao. Sarado ang mga bintana kasi nun. Maya-maya pa ay nagbukas ang pinto sa may likod. May lumabas na tao na may tulak-tulak ng kariton. Napatakip na lamang ako ng bibig nun. Ang karga ng karitong yon, pinagpira-pirasong tao. Nakita ko pa yung ulo nito. Animoy tinadtad ito at kung hindi ako nagkakamali, ito na yung taong gala. Hindi nakapagsalita si Satong. Nakatulala lang habang nakabuka ang bibig nun. 2 balik yung tao. Ang ikalaway pares naman ng mga paa. Dito na nagmumura si Satong. Sabi pa nito, mga halimaw umano ang mga tao kasama ng tatay ko nun. Hindi ako nakapagsalita. Inaantay ko siyang magdesisyon kung uuwi na ba kami nun. Pero hindi pa. Hanggang sa bigla na lamang kumalampag ang bodega na para bang may binubuksan doon sa loob na tarangkahan. Bukod sa pinto sa labas, parang may pinto din sa loob na sa isip ko. Kwarto. Kumalampag ulit yon. Pero sa mga puntong ito ay nakarinig kami ng kakaibang angil. Yung tipong parang hindi mo mawari kung malaking baboy ba o aso nun. Basta, hindi ko may paliwanag dito. Lumabas na yung tao na may tulak na kariton. Naiwang bukas ang bodega. Pero alam ko sa sarili ko na may kung ano talaga sa loob ng bodegang yon. Baka buhaya ka ako. Kinalabit ako ni Satong. Humudyat ito ng pagtango. Tapos gumapang sa may damuhan. Sumunod naman ako sa kanya. Hindi ko na alam kung tama ba itong ginagawa namin. Napakabaho pa na wari ginawang palikuran ng liblib na yon.
Iniingatan kong maigi ang paggapang na yun at baka may matamaan pa akong dumi ng tao. Hanggang sa ayon, nakarating kami sa likod ng bodega. Parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Nakasandal kaming dalawa habang nakasquat. Nagtanong ako sa kung anong gagawin namin. Ayon naman kay Satong, sisilipin daw namin kung anong meron sa loob. Pero inabisuhan ko siya noon na baka kasi may makakita pa sa amin. Pero sinabi niyang umalis na daw yung mga tao. Narinig ko ba daw ang pagandar ng sasakyan? Siya kasi narinig niya umano. Pinagsabihan ko pa rin siya. Malay ba namin kung may naiwan dun pero hindi naman siya sumagot pa. Umabante ito ng lakad at patungo na sa pinto ng bodega. Ako naman ay walang magawa. Napakadilim kasi doon sa likod tapos mag-isa na lang ako. Kaya ayon, sumunod na lang ako sa kanya. Kako na lang sa sarili ko. Kapag may nangyari talaga ay tatakbo ako ng mabilis at iiwan ko siya. Marunong naman ako magmaneho ng motor noon. Nanakawin ko yung motor niya. Tutal, yung motor niya naman noon ay hindi kinakailangang gamitan ng susi. Kasi hindi ko naman nakita yung kanina eh. Padyak lang. Nasa isip ko ay nakadirect siguro ang ignition ng motor niya na yon. Hindi ko na malaya na nakahinto na pala siya. Nabangga ko siya noon at natulak talaga patungo sa loob ng bodega. Hindi siya kaagad nakabalik noon. Mga segundo pa bago lumabas ito doon at sinabing huwag daw ako manunulak. Sinabi ko sa kanya na delayed reaction siya. Dagdag ko ay hindi ko napansin na nakahinto pala dahil nagpapalinga-linga ako at baka may ibang tao doon. Pero noong nagtanong ako sa kung anong laman sa loob, hindi ito nakapagsalita kaagad. Para bang balisa yung mukha niya. Hawak pa nito ang dibdib na ni may aatakihin nun. Kaya naman kusa na lang akong sumilip. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko. May tao sa loob na sobrang pangit ng itsura. May hawak-hawak ito na kung anong may dugo nun. Sinisip-sip. Napakalala. Nakakatakot siya. Basta napakapangit. Parang aso yung mukha nito. Mabalahibo ang balikat at naroroon siya sa loob ng rehas. Hinila ako ni Satong at ang sabi nito, "Walang hiya ka. Tinulak mo ako eh. May aswang pala dyan. Pinapakain ng tao. Yan pala yung trabaho ng tatay mo. Naghahanap ng mga gumagala tapos kapag may nakita dinudukot. Tapos ipapakain dyan. Kung hindi ako nagkakamali, may nagmamay-ari sa halimaw na yan. Tao yung pinapakain. Sus Mariosep, totoo pala yung mga aswang." Kung ano man yung pinagsasasabi ni Satong noon, totoo ito. Nakita ko rin eh. At doon ko din napagtatanto na umiiral pala talaga yung ganong nilalang. Muli akong sumilip. Para bang gutom na gutom at kaliwat kanang kamay na ang may hawak na mga bahagi ng katawan na natira doon. Sarap na sarap ito na para bang yun ang paborito niya. Nakangisi pa nga habang nilalantakan ang laman na yon. Napakalaki ng bibig nito. Parang hanggang tengang laki nun. Inaya na ako noon ni Satong na umuwi na daw kami. Para kasi umanong nahihilo na siya. Gikabuhi daw siya noon at nasusuka. Doon din kami dumaan sa dinaanan namin nang palabas na kami ng lugar. Pero nang mapadako kami doon sa may harapan ng bahay, nakita ko si tatay. Nasa biranda ito nakaupo. Nakayuko at nakatukod ang kanyang kamay sa noo. Hindi siya sumama sa pag-alis ng sedan. Para bang may malaking problema ito. Napapailing na lamang ako noon. Bakit ba pinasok ng tatay kong ganitong trabaho? Tagapakain ng aswang. Akma ko sanang lalapitan yon pero hinila naman ni Satong ang tenga ko. Ang sabi pa nito,
Ano ba daw ang gagawin ko? Sinabi kong lalapitan ko si tatay at paaalisin sa lugar. Baliw ka ba? Hayaan mo yan. Higit pa sa organ selling yung nasilayan natin eh. Lahat ng organ ipinapakain. Umalis na tayo, tara. Napaiyak ako noon. Aminado akong kontra ito sa loob ng tatay ko. Siguro'y napipilitan lamang siya. Pero ang tanong, bakit? Kung sa usaping pera ay hindi naman namin hinahangad na maging mayaman. Dati pa yon. Mula sa bibig ng tatay ko mismo ang salitang simpleng buhay, pero masaya at sapat na. Yun ang prinsipyo niya. Mabait ang tatay at marangal na tao. Kaya naguguluhan talaga ako noon. Hindi pa kaagad pinaandar ni Satong ang habal. Bali nakasakay lamang kami, tapos pinapadyak niya ang kanyang paa sa semento. Padahilig ang semento noon. Pababa na kami noon. Hanggang sa makalayo na ng konti, saka pa lamang niya tinapakan ng premera at unti-unting bitaw sa clutch. Hanggang sa umandar na ito. Pero hindi niya pa rin binubuksan ang ilaw. May banaag at klaro ang markang guhit sa gitna ng kalsada. Bilang batayan na nasa tamang direksyon kami. Doon niya palang binuksan ang ilaw nung makalayo-layo na kami noon. Huminto kami nang makarating sa bayan. Gawa ng hindi mapanatag si Satong. Bumili ito ng alak at tinungga. Hindi umano nawawala ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Ako na may ganun din. Pero mas malala siya. Suka siya ng suka noon. Napainom na rin ako. At habang nangyayari ito, napag-uusapan namin yung nakita namin doon. Nagtanong ako kay Satong kung isusumbong niya ba sa pulis. Ayon naman sa kanya, isusumbong daw niya pero pag-iisipan niya muna. Pwede siyang mag-ibang dahilan. Ang problema dyan ay kapag may kapit ang sindikato sa mga pulis, baka siya pa umano magiging tagilid noon. Kala ko pa naman itong si Satong ay may sapat na tapang. Kanina lang, sinabi niyang isusumbong niya tapos bigla na lang nagbagong desisyon. Posible nga namang may kapit sa kinauukulan. Sindikato eh. Pwedeng palabasin ka sinungalingan. Lalo na't hindi mo talaga masasabi kung maniniwala ba yung mga tao sa aswang. Maging ako ay gulong-gulo na nun. Idagdag pa dyan ang takot na hanggang sa mga puntong yon. Kahit na may tama na ako ng alak, nakalukob pa rin sa katawan ko ang kilabot. Hanggang sa ano bang nakain itong si Satong? Sinabi niyang bubulabugin na lamang umano niya ang lugar. Babatuhin niya ang bahay na yon. O hindi naman kaya, susundan niya ng susundan ng sedan at hindi niya tatantanan. Magdadalawang isip umano itong mangdukot ng tao. Pero syempre, may twist pa rin umano na baka kasi pakawalan ng aswang kaya magsasama siya ng albularyo. Hindi ko alam kung matino ba itong naiisip niya pero pakiramdam ko, hindi ako pwedeng hindi sumali. Kaya naman sumakay na rin ako sa awit ng diwa niya. Sinabi kong tutulong ako. Pupunahin ko na din ang tatay ko bukas ng umaga. Hanggang sa nagkasundo na kami, na parang sobrang lapit na naming magkaibigan. Hindi nga tinanggap ang ibibigay ko sanang bayad para sa paghatid at sundo niya sa akin. Wag na umano. Pero wag ko daw gastusin kasi nga posibleng makatulong ito sa maraming bagay, lalo na at may gagawin talaga kami noon. Umuwi na ako tapos magkita na lamang daw kami bukas dahil susunduin niya ako noon. Nang makarating ako sa bahay, mabuti na lang at tulog ng nanay. Kung sa bagay, nagpaalam naman ako sa kanya pero iba ang dinahilan ko noon. Pagsapit ng madaling araw, nagising ako dahil dumating na ang Tatay Clark. Maingay ang pintuan sa bahay kapag binubuksan yon, kaya narinig ko siyang dumating. Pero dahil nga sa natuklasang yon ay naging sensitibo na ako noon. Sa sala ako natulog.
Bumangon ako at pinuntahan si tatay sa may likuran. Doon kasi ito pumupunta dahil nga sisipat pa yun sa mga alaga niya mga manok. Manok niya yung pangbenta pero mga hybrid ito. Hanggang sa doon lang gawa ng hindi naman sugaro lang tatay. Kahit papano dagdag kita ito. Wala nang bati-bati pa ng magandang umaga. Sinabi ko kaagad na alam ko na kung anong trabaho niya. Na nakita ko ang lahat ng yon. Nagulat siya at tumitig sa akin ng may pagtataka. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Nakarating ako doon sa bahay kung saan may kinakatay na tao at pinapakain sa aswang nun. Sumabat ang tatay. Nagsisinungaling daw ako. Paano siyang masusundan sa kanyang trabaho malayo daw yon. Sinabi kong pinagplanuhan ko ng lahat. Pinabagabag ako maging ang buong pamilya namin. Dagdag ko pa, nakita kong dinukot nila ang gumagalang baliw. Kinatay at naroroon ako ng mga sandaling yon. Dinig na dinig ko ang palahaw. Tapos inilabas ang ilang mga parte ng katawan nito at doon ipinasok sa bodega. Inalam ko kung anong laman nun. Na aswang ang nakarehas dun sa lugar. Dito na napaluha mga mata ni tatay. Hindi niya naman sana gagawin ito. Pinaasa siya ng nakilala niya noon. Inalok siya ng trabaho na may magandang kita hanggang sa nalaman niyang lahat. Nakita niya umano kung paano pinapatay ang tao at pinapakain nga dun sa aswang na yon. Gusto niyang bumitiw pero may nalalaman na umano siya noon. Kaya inabisuan siya ng nag-alok sa kanya ng trabaho na kapag nagbitiw pa ito, papatayin umano ang buong pamilya namin. At kami ang ipapakain. Yun umano ang pinaka-problema niya kaya napilitan na lamang siya. Kung tutuusin, pwede naman daw niyang gawin yung pagbitiw tapos magsumbong sa pulis. Pero may kapit daw kasi mga ito sa kinauukulan. Pinibigyan sila ng pera ng nakatira doon sa malaking bahay. Yun ang amo nila na may malawak na kapit sa kinauukulan nun. Yung aswang naman, anak ng amo nila. Nagmana daw ito sa asawang namatay. Walang alam ang amo na aswang pala ang asawa. Doon na lang nalaman ng lumaki ang anak. Isang uri ng aswang na sobrang lakas at bagsik umano. Maayos naman daw sana noong una pero na-depress umano ang anak ng amo at iniwan ng katinuan nun. Kumbaga, nabaliw na aswang ito at hindi na kinontrol nito ang sarili kaya daw yun inaalagaan na lang. Pero hindi daw kumakain ng karne ng hayop yun. Tao ang pinangkukonsumo dito. Doon ko napagtanto ang dahilan. Alam kong marangal ang aking ama gaya ng nabanggit ko kanina. Kaya pala dahil nakaatang ng banta sa buhay ng pamilya namin sa oras na umayaw ito sa trabaho. Napapailing din ako. Tama ang duda namin ni Satong na may kapit nga sa kapangyarihan. Mahirap talaga yung ganitong sitwasyon. Pinaliwanag ko naman sa kanya na may gagawin ako. May kasama ako at bubulabugi namin ang lugar. May albularyo din kasama para mapigilan ang aswang sa oras na pakawalan yon. Pinagsabihan ako ng tatay na wag ko daw gagawin yon dahil malalagay lamang ako sa panganib. Ang sabi ko naman, hindi ito para sa sarili ko, kung hindi para sa buong pamilya. Dagdag ko pa, kung sinabi lang sana ni tatay ito nung una, dapat ay natulungan ko na ito. Hindi na siya nakapagsalita. Nakikita ko sa mga mata na tila ba sumasang-ayon na lang. Hanggang sa sinabi na nito na sasama na din siya pero hanggat maaari ay wag na wag magsusumbong sa pulis dahil malaki ang posibilidad na mabaliktad ang lahat nun. Hindi natulog si tatay. Sa mga puntong ito dapat matutulog na ito dahil ang trabaho niya ay gabi.
Hanggang sa noong umalis na si tatay ay bigla namang dumating si Satong. May kasama itong malaking tao na matanda na. Nagulat pa nga si Satong dahil katabi ko ang tatay ko. Bumungad naman kaagad ang mga litanya ko at kakoy alam na ng tatay ito at sasama siya sa gagawin namin. Mabuti kung ganon. Ito pala yung albularyo. Wika niya. Pangalanan natin yung albularyong ito na Reynold. May tangkil pa itong itak na nakakakilabot tingnan. Sobrang haba nun. Ayon sa matanda ay kikilos daw kami habang may araw pa. Wag sa gabi. Kinausap daw siya ni Satong sa mga gagawin. Pero hindi siya sumang-ayon na bulabugin lang. Patayin umano ang nilalang para wala nang ipapakain dito. At kung maaari, pati yung nagmamay-ari ng aswang, patay na rin. Dahil aswang din umano yon. Anak daw po ng amo ng tatay ko yung aswang. Iniwan daw ito ng katinuan kaya kinulong. Di ba tay? Yun naman yung sinabi mo sa akin. Tumango si tatay at sinabing totoo manong lahat. Nabanggit din ng tatay yung mga sinabi niya sa akin na kontra sa loob niya ang trabaho niya. Nalinlang umano siya ng nakilala. Akala niya'y magandang trabaho kaso ganun palang ginagawa. Hindi naman siya makaalis noon gawa ng papatay ng pamilya namin. Naiintindihan kita pre. Dama ko namang mabuti ka. Diyan pa lang sa sinabi mong tutulong kay halata ng labag talaga sa loob mo at napilitan ka lang. Yung anak lang ba yung aswang? Yun lang. Saan ang albularyo? Dagdag pa nito ang uri umano ng aswang na naroroon. Gabunan. Ito yung purong gabunan. At kung sinabi daw sa kanila na anak lamang yung aswang nun, maaring mali umano si tatay. Kung purong gabunan umano yung isinilang, maaaring ang pinanggalingan nito, puro din. Sa pagpapaliwanag pa lamang ni Satong sa kanya sa kung anong itsura, madali niyang nakilatis na purong-puro ito. Yung gabunan ay pwede naman daw kumain ng hayop pero kapag nawawala nga ito sa sarili, lalong-lalo na sa kabilugan ng buwan, lalabas ang totoong ugali nito. Lalo pat yung naroroon ay iniwan pa talaga ng katinuan. Mas lumala umano. Yung tatay malakas ang kutob ko na aswang din yun. Kaya dapat patayin din. Gaya ng sinabi ko ay puro ang anak kaya ang mga magulang nito malamang aswang din. Tumango si tatay. Ang sabi nito, kung ganun daw ay tama lang ng patayin din ito. Pumasok sa loob ng bahay si tatay. Kinuha nito ang 2 arnis na gawa sa pulidong uway. May patalim din siyang dala. Nakita kong nakasuksok yun sa tagiliran niya. Napagtawanan pa nga siya ng albularyo pero pinuna ko ang pagtawa nun. Sinabi kong instructor ang tatay ko ng martial arts. Huwag niya itong maliitin. Kung ganun pala bakit hindi mo nalang pinagugulpi yung mga kasama mo? Pwede naman pero makapangyarihan yung amo May baril. At hindi ko alam kung may iba pang sinasandalan nito bukod sa nabanggit ko. Baka marami. Sa ganitong oras yung katiwala lang yung naroroon. Yung amo at aswang. Sa gabi, dumadag sa mga bantay. Pwede nating ransakin ng pasikreto. Sambit ni tatay. Umalis na kami matapos makapag-usap. 3 habal yon. Pinakyaw ni tatay. Pinaintindi naman ni Satong sa mga kabaryo niyang habal driver ang gagawin namin sa lugar. Papatayin lamang umano ang aswang. Pumayag naman ang mga ito. Medyo angat na ang araw na makarating kami. Si tatay at Mang Reynold, diretso pasok ng bahay. Kami naman ni Satong doon sa bodega. Nakabukas yun kaya pinasok namin kagad. Anyong tao ang nilalang. Babae. Gumagapang-gapang pa yon. Sobrang layo nito sa totoong anyo niya noong nakita namin ito. Nung nakaraang gabi. Malaki kasi ang nakita kong tao nun. Tapos yung parang hindi pa napurga.
Payat at malaki ang tiyan. Busog na busog. Merong susi na nakasabit lamang doon. Kinuha at binuksan ni Satong ang rehas. Doon ay pinagtatataga niya ng itak ang nilalang. Lumalaban pa ito at sobrang lakas pero lagi namang tinatamaan ng itak yon. Hanggang sa manghina. Nanlumo talaga ako dahil nagkalat ang mga bungo doon sa loob. 6 na piraso yung bungo na nakita ko doon. May mga buto na wari ko ay buto sa paa. Marami talagang naiwang kung ano-ano dong mula sa kinatay kagabi. Hindi ako nakatagal. Lumabas ako. Pero paglabas ko ay nakita kong nagtatatakbo ang katiwala. Ito yung lalaking naghatid sa labi gamit ang kariton. Hinabol yun ni tatay. Kasabay naman ng mga sandaling ito. Nakakarinig ako ng kakaibang angil sa loob ng bahay. Dinig ko din ang boses ng Mang Reynold na galit na galit. Pumasok ako doon at sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita ko si Mang Reynold na may kabunong aswang. Pinalabas pa nga ako noon. Kung hindi ako nagkakamali, yun na yung tinutukoy na tatay nung nasa bodega. May araw noon pero nasaan yung aswang ito? Kung sa bagay ay madilim naman doon sa loob. Lumabas ako hanggang sa nakita ko na lang na may kinakaladkad si Mang Reynold. Yun na yung nilalang. Hindi na ito gumagalaw. Napakalaki ng sugat sa leeg. Marami din itong tama sa paa nun. Siguro ay inuna ng matanda ang mga paa para hindi makapanglaban. Umuusok pa yung katawan nito na para bang nasusunog sa sikat ng araw. Hindi ko alam pero base lang po yun sa obserbasyon ko, Sir Seth. Ang sabi ng albularyo ay sunugin umano ang mga labi nun. Sumabat naman si Satong kung kasama ba ang mga buto at ilang laman ng tao sa loob ng bodega. Ayon sa albularyo, isama na umano pati yun para wala talagang bakas na maiiwan. At sana umano ay mahuli ng aking ama yung tumakas dahil aswang din umano yon. May sugat na umano yon na galing sa tama ng itak nitong albularyo na ito. Kaya hindi na ito makakapanglaban pa kapag naabutan ng aking ama. Doon sa pinakalikod, pinagtumpok ang mga labi nun. Maya-maya ay nakita ko na si tatay na guyod-guyod ang nilalang na nasaan yung tao. Tinabunan yun ng maraming kahoy yung mga labi nun. Sinilaban. Matapos matupok ay iniwan namin ang lugar. Parang walang nangyari. Tapos kagad. Kinakabahan naman ang tatay noon sa posibilidad na baka matukoy kung sinong pumaslang. Ultimong ako kabado din pero makalipas ang ilang araw, wala namang nangyari. Bumisita yung nag-alok sa tatay ng trabaho. Nagtaka ito kung bakit wala na daw doon ang amo nila. Maging yung aswang noon. Wala umanong tao doon sa bahay pero may mga bakas umano ng dugo. Ang sabi naman ni tatay, nakita din niya umano yon. Natakot si tatay kaya umuwi na lamang ito. Baka kamo pinasok ng mga rebelde ang bahay na ito at pinatay ang lahat ng naroroon. Napaka-inosente ng pagpapaliwanag ng aking ama. Pero biglang tumawa itong kaibigan niya o kasamahan niya nun. Ang sabi, mas mabuti umano kung mga patay na daw ang mga ito. Dahil kung totoo yun, ay magiging malaya na din siya. Pati pala yung mga itong kasama ng tatay ko, labag din sa loob ang ginagawa. Umalis din naman yun kaagad. Halatang galak na galak habang papalayo ang mga yon. Subali ayun na nga. Natapos din ang problema ng tatay. Bumalik na ito sa pagiging normal kagaya ng dati. Itong dalawang kapatid ko ay nalaman na lamang nilang kwento nung malalaki na sila. Mas maaga nga lang itong nalaman ng nanay. Tanong pa rin kasi ng tanong si nanay noon kasi nawalan bigla ng trabaho si tatay. Kaya ayon, sinabihan ng tatay sa kung ano ang nangyari at ang mga ginawa namin noon. Umiyak pa nga ito
Dapat daw ay sinabi din sa kanya para madamayan niya umano ang problema na dinadala ng tatay ko. Lalo na't ang naging trabaho niya noon, pagpapakain ng aswang.